Magandang umaga mga kapatid, and talagang napaka-umaga pa kasi it's still 5 in the morning. Nandito na kami sa Lapu-Lapu Bridge mga kapatid. Samahan nyo ako sa vlog natin for today. But una, first and foremost, samahan nyo muna ako. Kunin ko sa pair yung asawa ko tsaka yung mga pamangkin namin. So yan, kinuha na namin talaga. Nandito na kami sa pair. And then, go! Ayan. So, yung situation po is yung asawa ko galing pa po ng Cagayan. Kinuha po yung mga pamangkin niya. Kasi yung sister niya papunta outside the Philippines, mag-OFW. So, yung mga anak niya, syempre, being a prime online business, tulungan tayo dito. Kami yung nag-take good care ng mga anak niya. Sanay tayo dyan! Marami tayong in-house di ba? So anyway, after that, kuha muna tayo ng malaking kotse kasi yung guest ko after this situation, marami sila. So kailangan natin ng SUV na kotse. Okay? So, kuha natin ng malaking kotse and then we're ready to go with our Montero Sports. Okay, anyway, it's still around 6 in the morning and then kinuha ko lang yung kotse para at least after kumahatid yung family ko sa bahay, syempre mayroon tayong prime tour package so mayroon tayong tour ngayon. So samahan nyo mga kapatid, itutour natin yung mga guests natin and they are from Davao City. Shout out sa mga tao na nasa Davao and mga tao na nakapunta na sa Davao. But first, syempre hatid muna natin yung mga bata at saka yung kasama ko sa bahay namin. Okay? So ngayon, I am here at the waiting area. Baba muna tayo. And they are in the Palm Resort of Mactan, Lapu-Lapu City. Ayan yung hotel niya. So, one of them is my cousin, Matit. Shout out sa cousin ko. Waiting muna tayo and then there they are. Okay. Mga kapatid, papunta po tayo ng CCLX, the longest bridge in the Philippines. Start tayo sa toll fee natin kasi from Lapu-Lapu going to Cebu City, dire-diretso na tayo sa goal nila na gustong pumuntahan at mag-tour dito sa Cebu City. So, eto po yung CCLX, the longest bridge in the Philippines. And after this, sa unahan po, after mong dumaan sa CCLX, dyan na po makikita ng karamihan yung the biggest SM in the Visayas. Okay? So, this is the SM Seaside. Ito yung pinakamalaking yan mga kapatid. Hindi seryoso. Hindi ka pwede makapunta dyan. Lakad-lakad lang. Ay, grabe. Kailangan mo ng e-bike para at least maikot mo. Welcome to Karkar. Next na napuntahan namin. Yan, marami nitong lechon, chicharon, and then after it, Sibunga. Ito, kasi yung first stop nila gusto is yung Simala po. So, Sibunga, this is the place where the Simala Shrine is located. And if you all know, familiar to imposible. Shout out po sa mga nakapunta na dito. Shout out po sa mga gustong pumunta dito. The best ever to na lugar na to. Actually, marami na pong resulta na nangyayari sa mga taong humihiling at pumunta dito. Kaya kung makikita mo, kahit weekdays, sobrang daming tao ang Simala Shrine. Sa mga hindi pa nakalam, ay highly suggested. Kung meron kayong gusto i-request, punta kayo dito. Ito yung entrance po dito, wala pong bayad. Free po siya. And then, it is located in Sibunga, sa unahan ng Karkar po. And then, marami talagang tao dito kasi milagroso. Alam mo yung milagroso? Yung kung ano yung hinihiling mo mangyari. Welcome to Simala Shrine. Ito yung sobrang nakinya. And then actually, maraming tao nagpipila niyan kasi dalawa yan it's either pagpunta mo doon ka sa Blessed Sacrament nila na maghalik ka doon, mag-offer ng prayer, or magsisimba ka lang. So, if gusto mong maghalik or mag-offer ng prayer, magpipila ka talaga. Pero pag gusto mo lang magsimba, diretso ka lang sa church. Kasi church yan. So, yung makikita mong nagpipila, yan po yung mga nag-offer ng prayer at saka gustong humalik ng Blessed Sacrament natin dito. So kasama ko yung cousin ko at yung family ng husband niya. Shoutout po sa mga taga Davao. Anyway, sobrang bait nila at sobrang accommodating, friendly, and actually excited na ako din ang magpunta doon sa lugar nila kasi sabi nila ako daw ang i-tour nila sa lugar nila. Pero anyway, right now ako kasi yung nandito sa Cebu City kaya ako yung in charge sa pag-tour nila at nandito kami ngayon sa Simala. Okay, so anyway, dito sa taas po may nagbebenta ng mga rosary, mga
candles. Actually, yung mga candle may mga meaning po, kapatid. Makikita niyo yan. O, di ba? And then, totoo po yan. Siyempre, pag bibili ka ng candle, kailangan you know the knowledge kung paano color, kung anong bibilin mo. And then, kung makikita nyo, sobrang dami ng tao. It's because, grabe, super effective talaga dito. Kung ikaw ngayon, mayroon kang dinadala na problema, mayroon kang challenges na pinagdaraanan. Actually, hindi to puro salata, kapatid. Kung makikita nyan, proven and tested po mga resulta yan, mga answered prayers, mga may sakit na gumagaling dahil sa Simala Shrine. I highly suggested po sa mga nakikinig sa vlog namin ngayon. Grabe, sa mga gustong magpasar ng board exam nila, may mga prayer na gustong maging approve at maging mangyari ng gusto mga prayer nila, kapatid, punta kayo dito. I highly suggested po. Super effective and grabe, basta maniwala ka lang, mangyari talaga kung anong gusto nyo. Then after it, ito yung candle lighting natin. Maraming tao po dito, kapatid. Partida ha. Kasi syempre weekdays to, hindi pa ganito kadami. Mostly po pag weekends or may event dito, ay grabe. Lalagpas po yung linya sa gate. Ito naman yung mga wheelchair, mga scratches, yung mga taong hindi makalakad na dahil sa shrine na to, nakalakad na after. So grabe talaga, milagroso and it really helps. So yan, after it, nagutom yung mga kapatid natin. So after it, dinala ko sila sa Cebu, Karkar, the best ever lechon baboy. Yan, syempre pag Karkar kasi, one of the best thing here is makateam kayo sa the best ever lechon dito. So eto po, nandito lang po tayo sa market ng Karkar, pero nakalaray na po yan kung anong gusto nyo. May mga chicharon, mga yan, makikita nyo ba? Pero yung the best ever dito yung lechon. Iba talaga yung grabe, masarap na masarap. Tsaka malaki, di ba? So yan, kain-kain muna tayo mga kapatid kasi nagutom after the Simala Shrine. And ang kagandahan dito, sobrang mabait yung mga crew nila. Sobrang accommodating. And hindi lang po lechon yung ulam dito ha. Yung makapili ka din sa mga hindi pa naka-experience kumain ng puso. So may puso dito. So after it, busog na. Okay, syempre, sinabi ko, bilis tayo, double time tayo. Kasi syempre, napunta tayo dito sa Cebu para mag-tour. Tama? So okay, let's go! So yan, sakay ulit tayo sa kotse. After it, yung next stop natin, dinala ko sila sa Karkar Shoe Expo. So yung mga, alam niyo yung mga mamahalin na sapatos sa mall, dito po dito po ginagawa yan sa Karkar. Yung mga sandals na 800, 1,200, 1,500, yung mga sandugo na slippers, kapatid, 100 plus lang dito, 100, 200 plus. Basta sa mga gustong pumunta dito sa Cebu, sa Karkar, pagpunta kayo ng Simala, gusto nyo mag-shopping, mura, PM me, I am ready to serve. Dadalhin ko kayo dito. The best food, promise. Diba? At least makasave ka. Yun kasi yung gusto ko. Basta guest kita, syempre dapat makasave ka. And then syempre mayroon kang dapat remembrance na pumunta ka dito sa Cebu. Okay, so balik na naman kami kasi yung next stop namin, dinala ko po sila sa Cebu Island Souvenir. Syempre, I love Cebu yan. Syempre naman, para number one, meron kang katibayan na pumunta ka dito sa Cebu. Tama ba? And then yan, hindi lang basta-basta magkain. Syempre yung mga t-shirt natin, I love Cebu, diba? Yung mga uslob natin, yung mga whale shark, lahat, souvenirs, name it, nandito, provided lahat. Tama? And then after that, yan, bumili sila. Next is sa pagkain naman. Dinala ko sila sa famous market po ng Tabuan. Syempre naman para mayroong pasalubong. So dito naman sa Tabuan, mura na. Nandito na po lahat yung mga puset, toyo, chicharon, chorizo, dried mango, and everything. Lahat ng pasalubong nandito na, masarap na, mura pa. Kahit imagine mo, kahit 100 makabili ka na. Ang malupit niyan, neat siya kasi selyado. Kaya I highly suggested po, pag pumunta kayo dito sa Cebu, syempre maraming manonood sa mga posting mo, mga my day mo. Syempre ano yung number one message nila? Hi, pasalubong naman dyan. So ito yung the best ever, dalhin nyo dito sa Tabuan. I am ready to serve, just PM me. And promise kapatid, ito walang harong biro,
the best ever dito. Makakabili ka ng mura, tsaka marami kang mapipilian. Nandito lahat eh. Market kasi ito eh. Tama? And then after that, may mga pre-taste pa tayo, syempre. Ngayon nagutom sila. So dinala ko na naman sila sa isa sa famous at kilalang restaurant dito sa Cebu, Cordoba, yung tinatawag na Sungka Restaurant. Ibang klase din to na restaurant kasi kakain ka surrounded by the fishes or the kois, di ba? And you can check this on Facebook. Kilalang kilala na po ito yung tinatawag na Sungka Restaurant dito sa Cordoba. Malapit lang po siya sa 10K Roses, and isa yung 10K kasi sa napuntahan namin. Nagutom na sila, mag-dinner sila, so dinala ko po sila dito. Napaka-refreshing, napaka-relaxing kasi syempre maraming mga fishes surrounded you eh. Tsaka, grabe sa sobrang in-demand ng restaurant ito. Nakapila po kami, hindi kami diretso nakapasok, pero anyway, worth it. It's not that easy kasi naghihintay kami, pero it's gonna be worth it kasi number 1 po, masarap yung pagkain nila. Number 2 po, accommodating po yung mga waiter nila. Number 3, ang ganda ng ambience. Thank you po, and to God be the glory. God bless. For more videos, please subscribe our YouTube Vincent Arcales, TikTok Vincent Arcales, page Prime Online Business, and for our tour package, please message Vincent Jovendel Piña Flor Arcales. Thank you.